Yung magandang araw sa inyo mga bayo, no? Welcome back ulit dito sa ating channel, ano? And may bago tayong report, ano? Regarding naman dito sa MVP na group ng NLEX, ayan, at sa SMC group. Ayan, so eto kasing si Snowbado mga bayo, no? Meron siyang post nung nakaraan. Ayan, nakaraang araw. So regarding to sa possible na bagong sister team daw ano sa PBA. Kasi ayon sa balita, kung hindi nyo pa alam, yung may hawak sa NLEX mga ba, no? Uh, is magkakaroon sila ng merging sa SMC Group. Ayan. So, although andyan pa naman yung shareholder pa naman si MVP mga ba, no? Pero ang mangyayari kasi nito kapag nag-merge yung SMC at saka yung company yung kumpanya na may hawak sa NLEX, okay? Magkakaroon ng 55% shareholder na ang SMC. So ibig sabihin mas mataas na yung shareholder ng SMC Group compare kay MVP Group which is 45% na lang. So ang mangyayari niyan is parang magiging sister team na or ang SMC team na yung may magiging control sa NLEX Road Warriors na team sa PBA. Ayan. So marami ngayon ang nagiging rumors ano na posibleng pag nangyari yung merge ilan sa mga players ng NLEX is baka pitasin ng SMC Group. Especially sa Magnolia no kasi medyo kailangan yata ng rebuild sa roster yung Magnolia which is under ng SMC. So bali ang magiging pag nagkataon to magiging apat na yung sister team ng SMC nito. NLEX, Magnolia, Ginebra at saka San Miguel. And sa MVP group naman is matitira na lang dyan yung Meralco at yung TNT kung sakaling matuloy itong pag-acquire ng SMC Group sa NLEX. Okay. So, ayon din sa report ni Snowbadwa mga bay, no? Naka-hold lahat ng negotiations or transactions ng NLEX Road Warriors sa ngayon until matapos yung season and next season ano kasi ang napapabalitang report kasi quarter 3 ng 2026 magkakaroon ng merger yung NLEX and then SMC Group. So hinold daw lahat yung parang mga trade, lahat ng possible transactions. Ayan, pati yung mga movement ng players para sa ano NLEX Road Warriors ano kasi mukhang ang plano yata ng TNT or yung MVP group is bago mangyari yung merge parang gusto yata nilang malipat si Bolik ano sa TNT or gusto yata nilang pumitas ng mga players muna bago ma-acquire ng SMC yung pinakamataas na shareholder sa NLEX. So bago nila ma-acquire yung NLEX, kailangan mo na nilang pumitas para hindi sila lugi. Pero ayun nga, pero bago pa nangyari yon, pinigilan na muna ng SMC. So naka-stop lahat yung mga transactions and trade offers, mga players movement, pati yung kanilang ano, I think nasa makukuha yata nila yung isa sa top 3 pick ano next PBA draft. So pati yun naka-hold yata yun. So baka posibleng kunin or iano sa ibang old SMC group yung baka maging farm team na lang tong NLEX ano pero dati pa naman tong farm team din ng MVP itong NLEX ano. Kasi matatandaan natin yung mga rookies nila, mga top prospect nila nung under pa kay Coach Yeng, kinukuha na din ng TNT. And nung mga ilang mga teams na rin yung pinalitan yung pangalan nitong NLEX nung Air 21 pa, talagang naging farm team na din to sila. Ayan, so hindi na yan bago. Pero ang problema kasi yun, sayang yung NLEX kasi maganda yung pinapakita nila. Actually, number 1 sila ngayon sa Governor's Cup. Yun nga lang kagabi, minala sila, na-injured yung import nila. And hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng pagkawala ni Dequan Jones. Ano? Kasi kailangan nila magpalit ng import. And ang problema ito yung chemistry. Kung mag-fit ba yung bagong import na makukuha nila. And aside pa dyan, may rumors daw na posibleng kunin
ng Magnolia, no, pag na-acquire na ng SMC itong NLEX, is kunin nila si Jimmy Ella paki-transfer sa Magnolia Hotshots bilang head coach. So mukhang tagilid talaga yung MVP group at saka yung NLEX dito, ano, pag nagkataon, kasi madaming mga loaded din tong lineup ng NLEX ngayon, ano. Meron si Winston, Bolick, ayan, tapos yung mga young players nila. Ayan, so marami silang mga magandang players and malakas na players actually. So abangan natin mga bayan, no, kung ano yung mangyayari sa merging na to, kung ma-acquire ba ng SMC ang NLEX. Yun na mga bay, maraming salamat sa panonood.